7 taon din kitang susuntukin. Eh, wag naman po ganon, Nay. Eh, pakinggan mo muna natin ang paliwanag ni Mang Sulpicio. Baka naman po may dahilan kung bakit nangyari ang mga nangyari. So, ang sabi po ninyo, sa una, maganda ang samahan ninyo. Maganda po. Nagmamaneho po kayo sa bus nun. Sa po ako Oho. nagmamaneho. Okay. Niligawan ngayon, po niyo siya. sa Sinabi niyo, matagal binata kayo. Ay, medyo may, kasi sinabi ko, natulyo ako. Oho. Dahil kasi Saan po ba kayo galing talaga? Maynila po ba o galing probinsya? sa Manila na po ako nagtagal. Oho. Ay ngayon yung original ko po, nasa Ilocos Norte po. Ay, may original talaga. Ano pong pangalan ng original? Jessica Antonio po. So si Jessica, yun po yung inamin nyo. Ito lang matapos ang 7 taon kay Aling Clara. Si Aling Clara po, 7 years. 2005 kami nagsimula nagsama. Aho. So talaga pong meron kayong unang asawa. Meron po. Yung Jessica. Jessica po. Kasal po kayo doon. Opo. May anak po kayo. Anak ng kapatid ko po. Sandali po, anak po ng kapatid po ninyo o anak po Anak ni... ng kapatid ko po. Pamangkin mo! po? Parang inampun po ninyo. Inampon ko. Bakit po? Ay kasi wala po kang anak kay Jessica. Anong taon po kayong umalis ng Ilocos at iniwan yung Jessica? Nagsimula po 1976 hanggang 1984. So parang kung susumatotal natin kung 19, ano po kayo kinasal? 1976. 76, dapat 32 years. Malis po si Jessica, umuwi ng Ilocos, kayo naiwan dito, Naiwan po nakilala po ninyo si Aling Clara. Anong taon yon? 2005 po. 2005. Tapos 7 taon kayong nagsama. So diretsahang tanong, Tatay Sulpicio, inubos niyo daw po ang pera ni Nanay Hindi Clara. po, ganito po, tamang istorya po. Ano pong tamang Dahil istorya? Ako po, nung matagal kami nagsama, bango ang pagsama-sama namin sa loob ng 5 taon. Dami kang bisyo! Mabang... Oh, maganda pa. Eh, nung lumampas na 5 taon, ako po ay nagtatrabaho ng driver, isang driver. Halos Ay, hindi nagtrabaho, na ako wala ka namang iniiwan pagkain ko, pamasahe ko, nilakaw ko yung kwentas niya. po niyo yung kwintas. Bakit? Kamang nagnakaw Paano? na May kwintas pag mo. sumasweldo po ba kayo, iniintrega nyo lahat sa kanya? Wala po. Wala po na intriga. Ngayon, Iway. Yun naman pala, Aling Clara, iniintrega daw Wala, lahat sa walang inyo. Thank you, ride again. Yan ang ayaw Thank niya. you, right again. Ayan, niya. Hindi ho kayo binibigyan. Sabi niya, Maraming wala bisyo daw eh. po kayong binibigay sa kanyang Lasing pamasahe, pangkain, kaya niya nagawang Lasing. nakawin ang kwintas. Eh, hindi naman po kami sang-ayon dun. Oo, lasing. Lasing daw. aminin ko po, nagiinom po ako. Gaano kadalas? Gabi-gabi po. Oh. Tapos pagbitangan mo, ma. Kaya ka napila. Po sa pag-inom ninyo, Mang Sulpicio, gaano rin po katotoo na nagawa nyo ring saktan si Aling Clara? Kung ang tanging ibinigay lang niya ay Bulat sa mahalin pulpo, kayo. Hindi ko si pinitik, kahit isang pitik, hindi ko siya pinitik. Bakit po sinasabi ni Aling Clara na dahil sa pag-inom po ninyo napilay kayo? Bakit po? 2005, Aha. ako po ay mild stroke lang po. Oh. 2000. So hindi pa kayo huminto sa pag-inom noon matapos Ay, yung hindi po. ma-stroke? Isang buwan lang Hindi po, pa. magaling na ako kasi bumalik ako sa pagmamaneho. Kailan po ninyo huling nakita si Aling Jessica? At yung anak po ninyo, yung anak-anakan nyo? 1984, siya ay nabalitan ko po ang aking tunay na sawa ay nabiktim. Siya po hindi nag-asawa ng iba lalaki, nagka-unlock doon sa Ilawag City dahil siya ay gwardiya. Nailibang ko ang sarili driver. So parang ang sinasabi po ninyo, may nangyaring na Nagawa ni Aling Jessica. si Jessica nagmahal ng iba doon Ibang sa na- Ilocos. Ibang lalaki po. Ibang lalaki. O tapos po, Nanganak po siya. nanganak siya. Nanganak ng ibang lalaki. Oo. So yun po ba ang pinapadala nyo ng pera? Yun, 500. So ang huli sabihin, Mang Sulpicio, yung bata na yon na anak ni Aling Jessica sa ibang lalaki,
Alam ninyo na sa ibang lalaki. Nababalitaan ko po. Nababalitaan lang po ninyo. Yun po ang pinapadala Pero, ko. kahit ganun pa man ang naririnig niyong balita, nagpapadala kayo ng 500. Simula po ng anong taon? 1984 po. 19... So, simula nung 1984, hanggang nung magkita kayo ni Aling Clara, 2005, patuloy pa rin po. Tapos nung 7 taon nagsasama kayo ni Aling Clara, patuloy pa rin po ang pagpapadala ninyo. Hindi na po, dahil lang kasi broken na ang isip ko po. Broken na ang isip nyo. Sira-sira na ang hanap buhay ko po. Oho. Dahil di binibigyan ng pera kahit pumapasa ako sa trabaho. Hindi kayo binibigyan ng pera ni Aling Clara? Wala ko po. Wala kayong pamasahe, Kaya pangkain? ninakaw ko po yung ikaw niya, bininta ko, kwentas na bininta ko. Alam po ba ninyo yun, na ninakaw niya ang kwintas po ninyo at hikaw daw? Ninakaw niya, pera pa yung hingi, pera pa yung nakaw, pera pa yung... Sinungaling siya. Binibigyan daw po kayo 10,000. Saan po ninyo dinadala? Ang aking ang pera lang ang alam Dito ko po. lumuhod. Nakikinikita ko po, pinabadala ko sa probinsya. Ang aking minamahal si Jessica, mahal ko pa rin. Ang mahal niyo pa rin po si Jessica. Kahit sa mga anak, kami mahal ko siya. Magsama kayo, kasal magsama na kami. kayo, wala akong taling. Pero, Mang Sulpicio, napakalaking halaga po ng 10,000. Kung 500 lang kada buwan ang sa probinsya, saan po napupunta yung Kasi po- 9,500? Kasi ako, marami kasi po lasing bisyo. Ako po'y lasinggero. Ako po'y babaero. So nagtataka pa ho ba kayo kung bakit kayo Ako na-stroke? sugaror ako nung araw nung nasa babaero. So ngayon po, lahat ng yun ay pinagsisisihan nyo na. Pinagsisisihan ko sa lahat. Oho. Kaya sabi ko sa isip-isip ko, O Panginoon, walang unang Panginoon, pagsisisi, ka pa ba? kundi huli na. Oho. Huli So na sa ngayon, lahat. kaya po ninyo nasasabi yan dahil umaasa kayo na ang asawa po ninyong si Aling Jessica Opo. ay tatanggapin pa rin kayo. Kaya ako po, Paano po kung hindi? ako pilitin ko po na umingin ng tawad sa kanya na sana ay magkabalikan kami. O kahit 10 anak, siya pa rin ang asawa ko. Sabi nga nila, doktora, pag tayo'y nakikipagrelasyon, dahil, alam mo na, yung parang inilalabas nito yung the good in you, yung maganda sa iyo, yung masaya ka. Pero eto parang sa umpisa masaya sila, pero nung nagkainisa na sila, sabay pa silang ngayong nagka-stroke na 2 dahil sa konsumisyon na binibigay siguro ng bawat isa sa isa. Ano po bang dapat ingatan ng tao kapag nagkaroon na ng ganyan na na-stroke na sa unang beses? Unang-una, Chang, dapat niyong isipin na ang mga stress, yung talagang stress lang dahil sa mga inis, galit, yung mga kinikimkim nating mga sama ng loob, mga stress po yan. Ngayon, dapat pinag-uusapan po yan kaagad. Kaya ngayon sinasabi ng iba na at the end of the day, bago tayo matulog, pag-usapan na natin to. Kasi pag naiipon po at nag-iipon yan, tapos bilang isang bugsong galit, maaring ito po ay hindi na yung psychological or emotional yung mangyayaring away. Ang mangyayari po dito, yung medical condition natin dahil tumatanda na tayo, apektado. Dahil unang-una po, ang stress, ang atake po sa puso, ang main parang sabihin na natin na culprit o yung sa kadahilanan na nagkakaroon po tayo ng atake sa puso ay dahil po sa stress. Dahil sa mga galit na yan, yung naiimbak na galit na hindi natin mailabas. So anong pwedeng gawin ni Aling Clara para lumabas lahat yung galit niyang yon na meron siya para kay Mang Sulpicio? Sabi niya, 7 taon niya ako niloko, 7 taon ko siyang pagsususuntokin. Para daw mawala yung galit niya. Una-una, no, Aling Clara, isipin niyo na lang po, kayo nagsabi kanina, nadinig ko yun, hindi ako mahilig sa lalaki. Sabi niya yan kaya nga niya hiniwalayan yung kanyang unang kinakasama. Kung yun po ang naging pamantayan niyo sa buhay, hindi niyo po dapat naging problema si Mang Sulpicio. Sana inisip niyo na siya nandyan lang po bilang parang partner lang, karelasyon lang po. At alam nyo na eventually, mawawala siya. Kasi kung ang pag-iisip po natin nasa ganong klaseng sitwasyon na, hindi po tayo masasaktan. Salamat po, Dr. Camille. O baka naman din kasi ang iniisip ni Aling Clara, abay nagmahal na siya, namuhunan na siya doon, tapos yung pangpera na kanyang pinag-ipunan, sabi nga nila, pera lang naman yon, pwede
pwede pang kitain. Aling Clara, di ba? Baka naman ho pwede pang kitain pa yun, yung mga perang nawala na yun. Suko na rin ako sa kanya dyan. Pasumpa ka pa, paluhod-luhod ka pa. Bumabalik po ba? Wala naman isang salita yan eh. Iba sa umaga, iba sa hapon, sinungaling nga eh. Iba pa rin po sa tanghali. Iba sa hapon. Kaya Ano po ngayon, ba talaga? Nakikipaghiwalay kayo o bumabalik? Bakit daw sa hapon bumabalik kayo? ayaw Sa ko na rin madalit talaga sabi sa kanya, po, pipilayan kung ko na lang nandito siya. po talaga tunay kong asawa na original, Yung isa mong kung pilay, kailangan nasa akin poder ko, hindi ko magawa ang mambabae. Dahil nagawa ko lang po ang mambabae, dahil wala yung original ko nasa Ilocos, kaya gusto ko lumigaya ka nagawa ko po yun. So kumbaga, noong mga panahon daw na yun, mga kasawsawan, ay napakanta lang ng tukso si Mang Sulpicio. Layuan mo ako. Kayo na muna ang bumoto. Ano ba ang tingin ninyo? Yung natukso o yung nagpatukso? Oo nga, Chang. Nako! Kayong mga lalaki dyan na nanonood. Nako, hindi nyo ba nakikita ang mga sarili nyo? Sa sitwasyon ngayon ni Kuya Sulpicio, abay, mag-isip-isip. At ang mga sawsawera at sawsawera, ang iisipin nyo naman ay kung kayo ay sa pula o sa puti. Go! Magboto hands tayo! Nako, Chang, mukhang intinding-intindi ng ating mga sawsawera at sawsawera ang galit na nararamdaman nitong si Nanay Clara. Kasi nga ba naman, naku, mukha nga medyo nabula-bula nga siya nitong si Tatay Sulpicio. Yan ang ating boto hands. Lubusan po siyang nasaktan at nahirapan nang malaman niyang may iba na ang kanyang mister. Pero matatanggap pa kaya niya si Tatay Sulpicio matapos ang ilang taon? Para sagutin po ang katanungan na yan, narito si Nanay Jessica Antonio. Pasok! buhay ko. Nay, sandali lang po. Pasalamat ka. Ikaw pa rin, ang handa pa rin. Bakit? Ano ginagawa ka? Ahas ka! Ahas ka! Sandali! Nay, sandali lang! Naku po ang mga pahayag po ni Aling Jessica sa pagbabalik po ng nag-iisang talakserye sa telebisyon, ang Face to Face. Bakit ka galit sa kanya? Iniwanan niya po kami. Pero alam mo ba na hindi si Tatay Sulpicio ang tatay mo? Facebook sausawa na mga kapatid. Jana Abierto. Hi, Chang Ami. Lagi ko pong pinapanood ang Face to Face. Nakakatuwa po sila pag nag-aaway at ang galing niyong mag-host. Nandito po ako sa Japan ngayon. Si Hans nga pala ang galing sumayaw at si Diwan at si Bitu, ang dami na nilang fans. Congrats sa inyo at binabati ko ang pamilya at friends ko sa San Mateo Rizal. We love you. Abay, nagkaharap na nga po ang past at present ni Mang Sulpicio. Sandali lang po. Naku po. Nay, sandali po. Aling Jessica. Patay. Pakinggan naman po namin ang panig niyo muna, Aling Jessica. Ha? Ano pong dahilan bakit kayo nagkahiwalay ni Mang Sulpicio? Kasi po, nandun ako sa Ilocos po. Sabi po niya, umuwi daw po kayo doon. Bakit po kayo umuwi at siya'y naiwan dito sa Maynila? Nagtrabaho po, ma'am. Nagtrabaho po kayo sa Ilocos. Nagtrabaho ko sa Ilocos, iniwanan na kami. Akala ko, siyempre, araw-araw nagpapadali ng 500 nung una, tapos 200. Kasya ba yun sa sustento ng pamilya niya? Nung umalis po ba siya, may anak na kayo noon? Wala po, ma'am. Wala Okay. po. Sino ho yung Jonas? Yan ang anak ko po sa labas. Yung natagpuan ko, nabiktima ako ng kasamahan ko, nagtatrabaho sa Ilocos po, ma'am. Yan ito, no, Jonas Suralta. Pero yun pong lalaking yun, yung ama po nung Jonas, naging kasintahan po ninyo? Opo, ma'am. Kasi siyempre, matagal na hindi nagbibigay ng pera, nagsusuporta kung saan pumupunta yung mga pera na, ma'am. Eh.
Kayo po ang unang nagkalalaki. Paano po? Anong taon po ninyo nakilala yung tatay ng Jonas? Noon, 1987 po. 84 po kasi nung umalis siya. 87 nakilala na po ninyo yon, yung tatay ni Jonas. Pero matagal- Sila po ni Aling Clara, 2005 lang. So, ibig sabihin nga po, nauna kayong nagkaroon ng karelasyon dahil po sa sinasabi ninyong kasi kulang ang pinapadala niyang pera. Bakit nga po kayo doon nasa Ilocos? Sabi po ninyo, kaya kayo nandun dahil nagtatrabaho kayo. Nagtrabaho ako, ma'am, kasi nag-guardia ako. So mayroon naman po pala kayong kinikita kahit hindi kayo padalhan naman pala. Pinabayaan na ako, ma'am eh. Alanganin, hindi ko. Pinabayaan na ako. So kumbaga parang ang sinasabi ninyo, pinabayaan po kayo na wala talaga si Mang Sulpicio, wala kayong komunikasyon ng ilang taon. Opo, ma'am. Ilang taon po yun? 1984 pa ano kami, ma'am. Ngayon na sa akin. So ngayon po, yung bata na si Jonas, ilang taon na po? Bale, 38 natin. Okay. Hindi Ano ko pong sinabi nyo kay Mang Sulpicio? Sino yung taong yun? Pamangkin ko. Pamangkin ko. So yun din po ang kadahilanan kung bakit siya nagpapadala. Yun po. Kahit hindi na nagpapadala kasi mo kaya ganyan na isip ko talaga yung ginagawa na sa So yung akin. tatay po nung Jonas, saan napunta? Wala na po. Pagkaanak ko, wala na. Umalis na. Hindi ko alam kung nasaan na po. Kasi... Iniwan din po kayo? Iniwan po ko. Actually, kung tutuusin nga po, wala po siyang responsibilidad sa inyo kasi wala po kayong anak. At hindi naman po anak ni Mang Sulpicio yun. Kung meron pong may obligasyon kay Jonas, ayun po ay ang tatay niya. Pero ang sabi nga po ninyo, hindi na po ninyo alam kung nasaan. Hindi po yun ang obligasyon ni Mang Sulpicio dahil kayo rin naman din po ang unang nagkaroon ng relasyon na iba kesa po sa kanya. Kumbaga kayo po ang unang nagka-problema. Na nagloko. Kaya hindi po kayo dapat magalit na kulang, sabi nyo nga, yung pinapadala sa inyo. Siyempre, yung binibigay na sa akin, na 500 o kay 200, siyempre, naisip ko rin yung kasi kahirapan ko. Na inakala po ninyo na pag nagkaroon kayo ng karelasyon, yun ang magsasagip sa inyo sa kahirapan. Sa kahirapan ko po, ma'am. Pero ang nangyari, binigyan pa ho kayo ng problema at obligasyon dahil nagkaroon kayo ng anak at iniwan po ang bata sa inyo. Alam po ninyo mga kapatid at mga kasawsawan, dahil nga po sa ginawa ni Tatay Sulpicio sa kanyang ina, siya po ay nagtanim na ng galit. At kung bakit, alamin po natin yan kay Jonas Suralta. Pasok! Jonas, diretsahang tanong. Alam mo ba yung sinasabi ng nanay mo tungkol kay Tatay Sulpicio? Opo, nababanggit po yun ng nanay ko. Bakit ka galit sa kanya? Iniwanan niya po kami. Pero alam mo ba na hindi si Tatay Sulpicio ang tatay mo? Opo, alam ko po. Pero ang nakikita ko kasi sa nanay ko, nasasaktan siya eh. Kasi niya kami. So parang ang kinalakihan mo talagang tatay, si Tatay Sulpicio? Hindi po, pinapaliwanag niya sa ano po. Yung nanay ko, napapaliwanag sa akin na iniiwan ng ano. Hindi mo rin sinabi Oo. Opo. Sandali lang. Ano kaya ang sinabi ni Aling Jessica kay Jonas? Dahil mukhang iba ang alam ni Jonas sa katotohanan. Aalamin natin yan sa pagbabalik po ng Face to Face. Jonas, ilang taong ka na? 28 po. Okay, 28. Okay. Hindi ka na 2 years old. Di ba? Para magkabulahan pa tayo. Pakinggan mo mabuti yung sinasabi ko, ha? At unawain mo. Ang nanay mo ang unang nagka-problema. Hindi ka pa buhay. Wala ka pa sa mundong ibabaw na ito. Wala ka pang kinalaman doon. Ang nagkaroon ng problema ay si nanay. Miss Amy Perez would like to thank Ano kaya ang sinabi ni Aling Jessica kay Jonas para magalit si Jonas kay Tatay Sulpicio? Ano pong alam ni Jonas, Nay?
Noon maliit pa mo, ma'am, siyempre, iniwan ko sa kapatid, sa pamangkin ko. Kaya hindi ko sinasabi sa kanya. Dinilihim ko yung mga ginagawa na sa akin. Siyempre, gumawa niya kaya dinilihim ko rin sa kanya. Wala naman po siyang ginawang katarantaduhan, Nay. Hindi, Kayo hindi, po, ma'am. Ang liwanagin ginawa- natin, Nay, kayo po ang unang nagkaroon ng karelasyon. Noong 1984 na umalis, 1987, nakilala po ninyo ang tatay ni Jonas. Alam ba ni Jonas kung nasaan ang tatay niya at kung sino ang tatay niya? Hindi ko sinabi na kung nasaan na. Umalis lang noon. Kaya So doon nag-iiba ang kwento ngayon, Jonas. Ang tatay mo ay hindi si Mang Sulpicio at ang tatay mo din ay umalis at yun ay hindi sinabi sa'yo ng nanay mo. So bakit ka nagagalit kay tatay? Samantalang nung hindi ka pa nabubuhay, ang nagkaproblema ay si nanay. Ang ginagagalit ko na po sa kanya. Kasi nakikita ko po sa nanay ko po yung yung hirap ng generasyon namin. Iniwan niya lang kasi ako eh. Jonas, ilang taong ka na? 28 po. Okay, 28. Okay. Hindi ka na 2 years old. Di ba? Para magkabulahan pa tayo. Pakinggan mo mabuti yung sinasabi ko, ha? At unawain mo. Ang nanay mo ang unang nagkaproblema. Hindi ka pa buhay, wala ka pa sa mundong ibabaw na ito, wala ka pang kinalaman doon. Ang nagkaroon ng problema ay si nanay. Nasasaktan kasi ako sa nanay ko sa ginagawa niya eh. Mali nga ang kwento. Tagal na kasi hindi napapakita sa amin yan eh. Aling Jessica, eto po ngayon ang epekto nung maling kinuwento ninyo kay Jonas. Jonas, patawarin mo ko sa sasabihin kong ito. Pero ang katotohanan, bago ka pa mabuhay, ang totoong kwento, ang nanay mo ang nagloko. 1984 nang umalis si Mang Sulpicio. Hindi siya ang umalis pala. Ang nanay mo ang pumunta ng Ilocos at nagtrabaho, naiwan si Mang Sulpicio dito, naghahanap buhay, nagpapadala ng pera. Ang sabi ng nanay mo, kulang ang pinapadala ni Mang Sulpicio, kaya siya napilitang magkarelasyon sa tatay mo. At ang naging bunga ng relasyon na yon ay ikaw. So ang dapat magalit at nuknukan ng sama ng loob sa iyo at sa nanay mo ay si Mang Sulpicio dahil siya ang niloko ng nanay mo. Dahil nakilala ni Mang Sulpicio si Aling Clara 2005. Diretsa ang tanong, Aling Jessica, anong buwan at taon ninyo nakilala ang tatay ni Jonas? Nasa ano ako, ma'am? Ito, 84. Si nanay, hindi ka alam ko. 84 talaga po, ma'am, ang ano. Kalimutan mo kasi pati asawa niya. So, 1984, kailan pinanganak si Jonas? 1984 po, ma'am. 1984 na pinanganak ko. Anong buwan? September 24 po. September. So, meaning, January ng 1984, buntis na kayo. Opo, ma'am. Opo. 1984. So, bakit po ninyo piniling magsinungaling kay Jonas at hindi sabihin sa kanya ang tunay na pagkatao ng ama niya? At bakit po si Mang Sulpicio ang siniraan ninyo? Kasi ayaw ko kasi na malaman na po yung ginawa na sa akin kasi masama Or talaga. ayaw po ninyong malaman ni Jonas ang katotohanan na kayo po ang may ginawa? Ayaw ko malaman sa kanya na sasabihin sa kanya nga may ginawa ko. Kasi bukod po sa nagsinungaling kayo kay Jonas, nagsinungaling din po kayo kay Mang Sulpicio. Basta ito anak ko, sinabi ko sa kanya na hindi ko naman sinasabi na totoo sa kanya na may anak ako sa labas. Sa palagay po ba ninyo, Aling Jessica, hindi ho ba dapat kayo pa ang humingi ng paumanhin kay Mang Sulpicio sa nangyari?
Opo, gusto ko rin humingi ng tawad sa kanya na ano. Naunawaan Talaga po yan. ba ninyo, Aling Jessica, na kung tutuusin po, wala pong obligasyon si Mang Sulpicio kay Jonas dahil hindi po niya anak si Jonas? Yung magpasalamat, kung ano ka na, ano. At Jonas, ngayong alam mo ang katotohanan, Kasi ang sa akin talaga, mas naniniwala ako sa nanay ko. mukhang kailangan po natin ng matinding counseling kasama ang ating trio tagapayo. Una po sa lahat, para kay Mang Sulpicio na ngayong nalaman na niya ang katotohanan, gusto pa rin pa kaya niyang balikan si Aling Jessica. At sana rin maamin ni Aling Jessica sa kanyang sarili itong mga kasinungalingan na naikwento niya kay Jonas. At sana rin si Jonas, sa edad mong yan ngayon, maging bukas ang puso't isipan mo sa pangunawa na merong naging ibang kwentong binigay ang nanay mo. So sana po, sa tulong ng trio tagapayo, maayos ang lahat ng yan. Kasi Father, sabi niya gano'n, para daw, sabi ko, naintindihan mo na, Jonas, sabi niya may naguguluhan pa rin daw siya. Bakit ka naguguluhan? Kasi parang lumalabas ang nagsisinungaling nanay ko. Oo, nagsisinungaling talaga yung nanay mo. At saka nalaso ng isip mo nang may kagagawa ng lahat na ito, si Mang Sulpicio na asawa niya, di ba? At hindi, alam mo naman hindi siya ang ama mo, di ba? Alam mo yun? Actually, dapat na humingi ka ng tawad din sa anak mo. Nagsinungaling ka eh. Attorney Ben, mukhang meron pong naging magandang resulta ang ating counseling. Yan nga po ang ating inaasahan na tiyangami. Pero una po sa lahat ay aking pinapasalamatan si Aling Clara sapagkat bagaman siya po ang nagrereklamo dito kanina, subalit siya ang nagbigay ng daan upang ang isang pamilya ay muling mabuo. Alam niyo po, Mang Sulpicio, Aling Jessica, sa pagkakakwento po ng inyong buhay, ay nalaman ko na pareho kayong nagkulang, pareho kayong nagkamali. Ang pinapasalamatan ko lang ay sana sapagkat nakita na ni Mang Sulpicio at tama yung sinabi niyang nasa huli ang pagsisisi, ay yung nais pa rin niyang yung nalalabing buhay niya ay gawin na niyang pakinabang sa kanyang sarili. Yun lamang. Isa pong natutunan ko dito ay unang-una na ang isang pagkakamali ay hindi pa pwedeng pagtakpan ng isa pang pagkakamali. Kaya sana, Aling Jessica, naintindihan nyo yung naging problema na nangyari dahil sa ating pagsisinungaling. Unang-una, dapat nating isipin na ang pagsasabi ng totoo, yan ang magpapalaya sa atin. Mas magiging tama ang disposisyon natin, mas magiging maayos ang ating pamumuhay kasi naging tapat tayo. Ang napansin ko po dito ay is a love-hate relationship. Ibig sabihin may namumuong kwento ng pag-ibig. Ngunit yung pag-ibig na yon ay biglang nagbago at pumasok po yung pagkamuhi at galit. Kaya nang makausap ko si Jonas, sinabi ko, Jonas, nakikita mo lang ang isang pisngi ng kwento ng buhay mo. Ang nakikita mo lang ay ang pisngi ng iyong ina. Aling Jessica, sana ipinabatid mo sa anak mo na ang lahat na ito ay hindi ganon ang pisngi at mukha. Sana naman tanggapin mo itong si Mang Sulpicio upang maibalik muli ang namungang pagmamahalan ng una pa. Salamat po. Thank you very much sa ating pong trio tagapayo. Ang magandang nakita natin dito mga kasawsawan ay yung kahalagahan ng pagsabi ng katotohanan. Yung alam natin na wala naman pong mag-asawa ang nangarap na sila ay magkahiwalay, pero kung sakasakali man po na ganun ang mangyari, napakalaki ho, Aling Jessica, ng ginagampanan na role ng isang ina ng pagsabi ng katotohanan doon sa kanyang anak. Kasi po darating ang araw, makakaharap din naman po ni Jonas ang kanyang tunay na ama
At kung darating ang araw na yon, Jonas, ang tunay mong ama ang magpapaliwanag sa'yo kung bakit nangyari ang mga nangyari. So kailangan mong pakinggan yung paliwanag ng tunay mong ama. At ngayong narinig mo ang katotohanan, marahil nagawa ni nanay mo yon, nasabi niya sa iyo yun dahil sa nagkapatong-patong na ang sama ng loob niya at galit na ito po ngayon ang naging epekto, Aling Jessica. Ang sinasabi po ni Mang Sulpicio, gusto daw po niya na kayo ay magkabalikan, kayo ay magkaayos. Paano po yun? Gusto ko talaga magkabalikan kami, Ma'am Kat. Parang tanggapin na ito. Mahalin ko rin siya. Siyempre, tatanggapin naman po ni Mang Sulpicio si Jonas. Pero Jonas, kailangan mo rin ding tanggapin si Mang Sulpicio na kahit hindi mo siya tunay na ama, kailangan mapahalagahan mo yung mga panahon na tumayo siyang bilang ama. Na kung yung tunay mo ang ama, wala ngang pakialam sa'yo, siya may pakialam sa'yo, dapat yun ang mapahalagahan mo. At hindi ka pa nga dapat magalit sa kanya, Jonas. Kasi nga siya nga na hindi mo kadugo, siya nga na hindi mo kaano-ano, minamahal ka bilang anak. At sinusuportahan ka pa. May nais ho ba kayong sabihin, Mang Sulpicio? Mapapatawad niyo ako ang aking tunay na asawa. Sana aking magiging anak, patawarin mo ako. Mama, patawarin mo. Luluhod na ako sa Mang Hindi ko pa rin Sulpicio. nabago. Mama, patawarin mo. Anak, patawarin mo. At hindi ko na ulitin. Alam, ganun talaga. Pagpalain ka ng Panginoon sa ginawa mo. God bless you. Si Nanay Clara parang sawang-sawa na doon sa pagluhod na yun ni Mang Sulpicio eh. Parang madalas yun na po nakita yon. So si Mang Sulpicio, pinapatawad nyo na po. Opo, opo. Oho. So kalimutan na lang yung 7 taon po na pinagsamahan ninyo dahil babalik po nga. Hindi na rin ho kayo manununtok ng 7 taon. Mapagod po kayo, magkakasakit pa ho kayo. Bali, inano ko lang yung sama ng loob ko. Kaya tapos na. Aha. God bless you. Aha. Ayun. O maaari po bang magpalit na lang kayo ng upuan ni Mang Sulpicio? Ayan. Shake hands na lang kayo bilang pagpapatunay na friends na lang kayo, Mang Yes. Sulpicio. God bless you. Ayan. God bless. Friends na lang kayo. At sana nga po, ngayong nagkabalikan na kayo, Aling Jessica, ay magawa po ninyong sabihin kay Jonas ang lahat-lahat, ang buong katotohanan, kung ano po talaga ang eksaktong mga naging pangyayari, nang sa ganun po ay maging maganda na po ang pagsisimula ninyong muli. So sana rin, Jonas, ha? Huwag na maging mabigat ang puso't damdamin mo kay Mang Sulpicio. Sa ngayon po, ang lahat po parang malinaw na sa akin po. Siyempre po, tao lang po tayo. At saka po higit sa lahat, kahit hindi niya ako anak, nagpapadala pa rin siya ng pera sa amin. Kaya ito naman po, kung gusto naman ng nanay ko at saka yung mamaan ko po, kasalin sila. Kung ikasasaya po nila na magbalikan sila, sino naman hindi po masaya na buo na po ang pamilya namin. Oh, ayun. At sana nga po, kahit paano, Mang Sulpicio, kami po'y nakatulong sa inyo na kayo'y magkabalikan ni Aling Jessica. At hangad din namin, Nanay Clara, na dumating din po ang araw naman din na, abay, kung meron pa bang Prince Charming, Pero meron naman siyang baby. meron naman siyang kasing anak din. So, baka talagang, yun na lang din nga ang kapalaran ni Aling Clara. Pero hindi naman natin masasabi, malay mo, hindi ba? At sana nga, kahit paano'y nakatulong po kami sa inyo. Salamat sa pagtitiwala. Amina na po tayo, mga kapatid. Para hindi daw magsisi sa bandang huli, importante po na ang bawat desisyon na gagawin natin sa buhay ay talaga naman pong pag-isipan ng paulit-ulit upang hindi po masayang ang bawat panahon at pagkakataon. Dahil kapag nagmahal, sabi nga, maging tapat at responsable sa pamilya para hindi tayo tumanda na mag-isa, na nagdadalamhati at puno ng pangamba.
At para po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, anumang pagsubok sa buhay ay ating pong malalampasan. Ang mahalaga lang ay kung paano mo ito pinaglalabanan. Salamat po sa inyong lahat mga kapatid at syempre pa sa aking co-host na si Hans Mortel. Sa Dance Squad, bakit amoy white flower kayo? Kay B1 at kay B2. Sa ating trio, tagapayo, ang ating po mga certified sausawer at sausawera, salamat! Abay, sa mga gusto pong pumunta dito sa aming taping, pwede kayong manood. Hanapin nyo lamang po si Carlo. At salamat din sa mga nagpa-unlock sa ating mga bisita ngayong umaga. Salamat po. Sana po wag po ninyong kalilimutan tuwing Sabado, 10:30 ng umaga, ang Untold Stories mula sa Face to Face at ang Good Morning Club, Monday to Friday, mula po alas 5 hanggang 7:30 naman ang umaga. Pumuli ang inyong pambansang kapitana, ang inyong Siyang Ami na lagi pong magpapaalala sa inyo na ang problema pwede niyong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo to, mga kapatid. Ngayong Miyerkules, Mas pinili niya yung pamangkin niya kaysa sa akin. isang maselang issue ang tatalakayin. Po sa viewing ko lang po nakita yung gusto ko sa isang lalaki. Nag-usap na po kami na kami na po talaga. Pilit na uunawain. Naipaliwanag sa'yo na bawal ang makipagrelasyon sa pamangkin. Wala na kami magagawa eh. Wala po kami pakialam. Ngunit sarado na ba ang isip nila para tanggapin ang katotohanan? Kapatid kita, pamangkin mo yan. Kuha ka na lang na ibang babae. Wag lang yung anak ko. Pakiusap ng isang ina, ng isang ate. Face to face.